Hello and welcome to Rappler Talk Entertainment. I'm Jella Gonzalez. Today, our two guests are looking to give the growing P-pop scene another shot in the arm. Welcome Pablo from the boy group SB19 and CEO of 1Z Entertainment. And its COO, Yanni De Dios. Hi. Welcome guys. Welcome you. back again to Rappler. Hello po sa inyo. Thank you. Hi everyone. Okay. Let's get right to it. So how did the idea for creating a girl group come about? Or since your background had always been in P-pop, talaga nandun na ba yung plano? Sa simula pa lang, eventually gagawa tayo ng girl group pa. What made you guys decide that this is the right time for a new girl group in town? Yeah, kasi sila sa SB19, for so long, they've been mentioning na they really want to train new group na. No, I think it's 2021 pa, gusto na nilang mag-establish ng new group. And so the plan to create a new group was really there na. It's just that we're just waiting for the right timing. And I think this year is the perfect timing since P-pop is really thriving na rin. And as you mentioned nga, no, parang the landscape of P-pop kasi is growing. So hence, we really want to be there, no, to be out there na, we also have this opportunity for everyone. And again, taking from the passion and interest ng group to establish a new group, yun, doon nag-start talaga idea for having. Okay. Ako naman personally, nung nasa SB19 pa rin naman ako. Pero habang nagtatrabaho kami, parang na-enjoy ko rin kasi talaga mag-work behind the scenes. So, parang nakikita ko ang daming sobrang talented Filipinos talaga na pwedeng maka-reach pa ng new heights. So ako gusto ko sana makapagbuo ng girl group talaga. Tapos nag-iisip na ako ng mga names sa mind ko, ganyan, anong kulay nila, ganyan. Pero syempre, wala pa akong ability to make that happen. Now that we have 1Z, yun nga, parang nakapag-usap kami, this is the time to release a new group. So magkakaroon kami ng mga auditioning process. Pero syempre, hindi naman agad-agad siya. Syempre may honing time pa. Pero we feel like this is the time na mag-start na kami, magbuo ng girl group. So 2021 pa. But it's always been a girl group. Yes. Wala naging plano na, gawa pa tayo ng isa pang boy group ulit. Sawa na kasi sila. Siguro, Iba naman. Kasi parang araw-araw nakikita na namin yung kami lang magkakasama. Hindi naman kami lagi lumalabas ng bahay. So, hindi naman sa nakakasawa. Pero it's always nice to see new faces naman. Tsaka syempre, different ideas from, syempre, a girl. Iba rin naman mag-isip ang mga babae pagdating sa mga artsy nila, sa mga crafts nila. So, yun. And I think for 1Z kasi it's very beneficial then for us as starting company, no, to build our portfolio. Yeah. So we already have a boy group naman eh. And establishing a girl group kasi will help also to enhance yung diversity na meron si 1Z when it comes to helping talents. No? So since we already have a boy group, now it's time for us naman to learn and to get more experience naman when it comes to helping a girl group, assisting a girl group. Okay, so yun nga, 2021 nag-start. But can you take us through nung medyo naging seryoso na yung idea? Parang nag-meeting na kayo? This year lang ba nag-start to? Yung mga, seryosoy na natin to. Alam ko, may plano na tayo dati. Pero ngayon, let's really push for it. We have the capacity to do it now. It's part of the overall plan of 1Z. Since before we started 1Z, it's always been a plan to create a new group. Hindi pa lang siya established na girl ba o boy group eh. Kasi one of the main reasons why they want to establish 1Z is really for SB19 to leave a legacy sa industry na to, no. They want to transfer or to Impart their knowledge. Yeah, impart their knowledge, their skills, no. So ayun, naging seryoso lang siya late last year, I think, when we started discussing about the process, to be very honest, it started when we encountered the issue with the name. Yeah. So we had time to discuss a lot of things that time. So that includes establishing the new group. Syempre, kasama na rin dun yung parang 1Z is not, parang fairly new pa lang si 1Z. Magto 2 years old pa lang si 1Z. Syempre, kasama na din yung pag-organize namin, syempre, ng team namin. Syempre, dapat well-equipped kami kung maglalabas kami ng new group. So, hindi pa agad sumagi sa isip namin na, tara na, let's start creating a new group na.
Even right now, parang nandun pa rin kami sa process ng building, pero right now, parang masasabi namin na stronger than ever. Stronger than ever. Mas solid na yung team namin. Parang right now, we could say na kaya na namin panindigan kung ano man yung project na gusto namin gawin. And that's why we decided na, okay, let's start this new group. Yeah, siguro if I may add, no, in terms of infrastructure of Onesie kasi, before we don't have this office yet eh. Yeah. Wala pa kaming studio, wala pa kaming Bago. facility to help the new group. So dati dun lang kami sa maliit na 50 square meter na dance studio na may butas na pader. So now kasi na we already have this new studio, I think we are ready naman na to get more Kasama na dun yung pag-equip ng environment din. Kasi syempre, kailangan din for our employees to work at their best. Kailangan maayos yung facilities. Kasi nga, nabanggit nga ni Yani na dun sa luma namin studio, ano na yun, all-in-one na yun. Dun na yung practice studio. Kung saan ka sumasayaw, Doon kami sumasayaw. Doon na rin nag-work yung mga employees. Tapos syempre maingay, di ba? Tapos doon din yung bodega namin na napagkadami-dami namin mga gamit at damit. So parang hindi talaga siya magandang Best work place, environment. Best place to work. Now that we have this, talagang nag-invest kami para dito. Kailan kayo lumipat dito? Not long ago, parang parang this year lang. Feb. Around Feb. Around February. So importante talaga yung may creative space ka. Yes, totoo. Yes. Dapat talaga. And we want to offer din quality service para dun sa new group kasi. So they have the proper venue to practice, to record their songs, to work on their assignments. So ayun. So we really waited for this studio din. Okay. So I know many things are still under wraps and it's very early in the game, diba? And it's really just the auditioning process currently. But can you tell us about your vision for a successful girl group? Ano yung nakikita nyo na gento siya? Pero, syempre dapat, I believe that new group will be making waves talaga. Syempre, parang combination siya ng lahat ng minds namin. Syempre kasama na sila. For us, kasi mahalaga talaga yung input ng mga artists. Kasi ako, nanggaling ako sa pagiging artist eh. Parang ayoko na... You're still an artist now. Yes, I'm still an artist now. Sobrang halaga sa akin ng creative input ko. And if you take that away from me, parang mawawalan ako ng life. Parang ganun siya sa akin. I don't want to... Syempre, magta-train sila for years sa amin. Tapos, parang if they will just parang entrust everything to us. Kumbaga, kuwari, let's say ako, as an artist, in-entrust ko yung buong buhay ko sa isang company nang wala akong input. Tapos nag-fail. Parang sobrang heartbreaking nun para sa akin na parang nasayang yung oras ko. So, maganda na merong input yung mga artists pagdating sa anong direction yung gusto nilang mangyari. Nandito kami para tulungan sila. Mahalaga na napapractice nila yung creative output nila pagdating sa kung anong gusto nilang i-share. Kasi ako, for me, this is also an outlet for me. Maganda na i-share ko yung mga ideas ko and yung emotion ko pagdating sa paggawa ng kanta. So, yun yung mga bagay na kino-consider namin palagi pagdating sa pag-build ng personality nitong new girl group na gagawin namin. You want them to have that artist voice. Yes. And that's also always been instrumental in the career of SB19, diba? Yes, okay. Na you wanted your own artistic input. And now this is something that you want to carry over with the new girl group, right? Yan. Pablo, how does this challenge differ from your other previous creative endeavors? And actually, I read in an interview before, you wanted to do so many things, right? So where does this rank? You know, is this kind of like a mentorship? Parang ganun yung dating. Ang weird nga po kasi mas na-enjoy ko talaga working at the back. Parang mas gusto ko na lang tumulong like ako nagsulat na rin po ako nakagawa na ako ng music for other artists, nakagawa na ako for brands as well. So parang hindi na naman siya new thing for me. Pero eto kasi baby naman yung ilalabas namin. Hindi naman baby. But alam mo yun, parang this is the first artist na ilalabas ni Onesie apart from SB19. From scratch. Kasi eto i-build namin from scratch talaga eh. Talagang tutulungan namin i-hone yung skills nila. So napakahalaga sa akin itong moment na to. And lahat ng knowledge na natutunan ko over the years as SB19 and as a business owner as Onesie, talagang bubuhos ko for them. So lahat ng mga
yun nga, yung mga sayang ng SB19, dapat hindi na nila maranasan yun. Parang nga, mga anak mo no? Parang ganun yung promise ko sa anak ko Lahat ng mga hindi ko nakamit or lahat ng hindi ko nagawa ng bata ko, ibibigay ko sa'yo. Parang ganun yung feeling ko for them. So, sobrang excited ako ma-meet sila kahit wala pa sila. Sobrang excited ako. And yun nga, katulad ng sinabi ni Yani, parang when we were starting as SB19, we didn't have this kind of setup. Wala kaming ganito. Wala kaming someone to guide us to create music and all. Pero sila, they will have the best of the best. They will have the support na pwede nila makuha from us. So, all they need to do is parang do their best, practice hard, and syempre, strengthen their mind kasi it will not be an easy journey. Yeah. And ayun, magtiwala sa sarili na at syempre sa family na, sa ones. I think hindi naman siya dagdag pressure for them. I think it's an exciting journey din sa kanila. Kasi it's a different path na No, ito, hindi lang na sarili nyo yung isipin nyo, not just your own talent, your own career, no? Meron ng ibang career na nakabase sa inyo, no? So, it's really their legacy na in the making. So, I think more than the pressure, I think it's the excitement talaga yung umiiral sa kanila. Yeah. You're talking about, you parents, they somehow want their kids to surpass them. Yes. Is that part of your Ako you personally, surpass SB19, Yes, opo, whatever opo. SB19, gusto kong mag-fly sila Yan, natuloy mga sinasabi ko palagi. If SB19 weren't able to make it, I want the other groups to make it. Siyempre, our baby, ito, papasok. Baby. Siyempre gusto namin, di ba, ma-achieve nila yung heights na talagang hindi namin na-reach, di ba? Kumbaga, kung hindi man namin naabot, sana sila maabot nila. Pero ayun, nandito lang naman kami to help them. Okay. Definitely. Okay, obviously, when we're talking about girl groups right now, it's hard not to talk about Beanie. As SB19 had done before in the past, this year naman we saw Beanie's rise, right? So, what does this say about the current P-pop scene, the industry, and its audiences, and local groups being able to compete with K-pop ones? Yeah. Ay, masabi ko lang, the industry is thriving talaga. Flourishing. Kumbaga, papunta na tayo doon. In a few years more, malaki yung na-imagine ko for the P-pop community, for the OPM, syempre. Kasi di ba, Beanie is also making waves sa global scene. Maganda rin po yun talagang start na talagang unti-unti napapakilala na natin yung Filipino culture or Filipino music all over the world. And yan naman po talaga yung ginugol ni SB19 and syempre ni Wanzi from the get-go. So nakakatuwa na maraming groups pa ang nag-i-emerge, maraming groups pa ang nagtatry, and maraming groups pa ang nakikilala pa unti-unti. And syempre, it's only a matter of time for the Filipino audience to be fully accepting sa lahat ng ginagawa namin. Kasi right now, I could say na hindi pa lahat ng tao very open pagdating sa P-pop craze. Kasi iba siya yung setup Dati banda-banda, nagkaroon ng hip-hop movement din dito sa atin. Ngayon naman, group naman, P-pop groups naman. So, hopefully mabigyan siya ng chance. Kung hindi ngayon, sana gradually mabigyan siya ng chance. And syempre, sana magsunod-sunod din yung mga programs supporting these P-pop para na sa ganun mas ma-propel siya ng mas mataas. I think with the rise of Beanie kasi kita natin gaano sila kasikat ngayon, no. Ibig sabihin there's an interest in P-pop no. So ibig sabihin hindi lang siya na-unlock before, pero it means Filipinos are also very open to listen to Filipino music, kahit ganitong setup, kahit it's a P-pop or kung ano mang klaseng pagdamit mo dun sa kanta. It means there's an audience. So it's an opportunity for everyone, for all the P-pop artists and for the upcoming ones, that there is an audience. So all you have to do is really to create your music, and to be yourself, kasi yun ang main ingredient din dito talaga You really have to para bang part ng kulturang Pilipino yung music mo. Parang ganun siya. Sabi nga nila, ang music ng Pinoy talagang tumatagos. It's because parang yung mga singers talaga, yung mga artists, talagang binubuhos nila yung self nila dun sa craft na ginagawa nila. Kaya nakaka-relate yung maraming tao. So, yun,
parang masasabi natin na through music, talagang buhay na buhay yung Filipino culture. Kasi ito tayo, ito yung pinapakita natin. Yan. Saka, totoo nga yung sinabi mo, nanggaling talaga tayo sa mga banda, di ba? Like the Eraserheads, and then nagkaroon ng hip-hop. P-pop is gaining traction. Papunta din siya dun sa ganong klaseng mainstream acceptance and, understanding what this music is all about. Okay, let's go to your audition process. Can you walk us through it, and what traits do you look for? What can aspirants do for them to stand out, and talk about what you think is the X factor? And how has the selection process been so far? X-Factor. May yung X Factor kasi hindi mo masasabi kung ano yun eh. Parang kapag pag Minsan nakita mo pag nandun na siya, ayun na siya. ayan na, siya to. Yeah. Siguro in the technical process, no, so we opened the audition for the aspirants to submit their audition pieces. So that's a minute video for singing and dancing through our website. Then we'll be reviewing it. Actually, they will be very hands-on when it comes to the initial screening part. We'll be reviewing all the videos. Then siguro out of 1,000, we'll able to choose few or sino yung we want to be part of the face-to-face screening na. So we'll invite them here in the office. Then they'll do the second screening. If meron silang ipapas kanta or sayaw, it's up to them. SB19 will be there. They'll be one of the, ano ba tawag doon, judges, mentors, doon during the audition process, the screening process. Then from there, we'll do the final deliberation. Then kung sino na yung mapipili, then we'll train them na moving forward. When it comes to the specific skills or characters na hinahanap namin, actually wala talaga. As long as, again, like what we're mentioning, as long as you're very willing to learn, talaga nakita namin yung passion mo and interest mo sa music and sa craft mo, then we're 100%, we'll give 100% of our support naman din. Tama. This is all offline. May mga vlogs ba kayo na gagawin din? Or Wala pa. plans. Pero Okay. yeah, we might. Okay. So, kamusta yung crop of talent na na-receive nyo so far in the audition? Madami na eh. Actually, we haven't started filtering pa. So, iniipon namin siya. Medyo madami na nga. Parang kulang yung isang linggo yata to screen. Pero, yeah, we'll open until naman for few more weeks eh. So, ayun, hoping to get more submissions. Okay. So there'll be a training contract, is that right? Yes, And there will be. What will the training be like when they become 1Z trainees? And we'll talk about SB19's involvement in the entire process as well. I think it's going to be very curated one, no? We'll offer talaga trainings, well, from SB19, but also from all experienced mentors that we have here in 1Z. So, lahat ng curriculum that will help them enhance their skills when it comes to singing, dancing, rapping, and even songwriting, since that's the strength of SB19 as well, we want to transfer those knowledge to the new group then. So yun, it's very I must say, very complex curriculum for the new group. We'll make sure na we'll put out a very high quality group after the training period. Okay. And what's your advice, for these new trainees? Even the SB19 members mentioned before, they had a tough time during their trainee life and during their early years as a group. As management who's responsible for these trainees, what kind of support will the trainees receive? And yun nga yung advice mo, how do you survive and excel, and where does passion come into play? Siguro yung pagdating sa mindset kasi eto nga it will be a long journey eh. Siguro bago sila pumasok, dapat alam nila kung ano yung papasukin nila. Dapat number one yun. Kasi if you have a weak mind towards a certain goal that you really want to achieve, mahihirapan ka ma-achieve yan kapag naharap mo na yung mga struggles. And in this journey, in this industry, marami kang may experience na hindi rin magaganda talaga. And dapat talagang steadfast pagdating sa goal mo. So, number one, yun, yung pag-prepare mo sa mind mo. Number two is,
syempre, nandito naman din kami para i-help yung mga trainee. I will always be here, I will listen to them. Pero ultimately, maganda kasi na, yun nga, sabi namin, dito kasi sa Onesie, we're working on a very collaborative environment. Katulad ng sinabi ko, maganda na they're self-sufficient. Parang they're able to produce their own music, they're able to produce their own choreography, they're able to practice their talents kahit na sabihin pa na, kahit at any time, kumbaga. So, at para pag dumating yung moment na mabigyan sila ng highlight, they're able to show themselves at their full potential, kumbaga. So, yun naman kasi wala namang yung timing, pasulpot-sulpot yan Maganda kapag dumating yung timing, ready ka to show your talent. So, yun yung mga talagang ifo-focus namin sa mga talents namin na ready sila anytime. Na pag pinatugtog sila ng stage, katulad ni Stel, in Rigset, na pinakanta siya ni David Foster na bigla-bigla, kaya niyang manduhin. Kasi prepared siya. Kumbaga, lahat ng practice niya, nasa kanya. So, yun yung mga talagang pagtutuunan namin. And also when it comes to support, kasi in Onesie naman din, we really value the wellness of the artist. So in our programs, kasi we included wellness programs, like mental health. So we give a value to that. So every stage of the program, parang there's a mental health checkpoint. Kasi we really want to hear from them, kamusta ka na? Ano yung mga struggles mo, paano natin siya may improve, saan ka nahihirapan, kaya pa ba ng powers mo, parang ganun siya. So we give value to those aspects din ng training. Okay. Kayo, are you guys feeling pressure with the upcoming, or is it a mixture of pressure and... Yeah. I think we're doing this kasi out of passion and not to compete talaga. It's really an activity or a project for us to learn the whole process. So, rather than being pressured, we're very excited. Kasi we want to establish our own footprints then when it comes to building or helping new talents. So, yeah, very excited. Excited na ako. Pressured lang kami sa timeline. Pero, kaya naman siya. Well, right now, sobrang excited lang ma-meet yung mga talents kasi maganda na mapuno talaga ng passionate people tong lugar na to. Kasi pag ganun yung lugar parang always ganado, lahat employees, ganado pumasok, parang laging may positive outlook sa life. So that helps the productivity of the whole company and syempre yung mga artists. And when you're heard in an environment, talagang parang there's nowhere to go but up. Nakapagsingit pa rin. Anyway, it's like a collective energy. Ayun po, tama po yung sinabi niyo. And yun naman masaya lang ako. Parang this is something na talagang matagal na gusto gawin. But finally, since we're equipped na, masisimulan na namin siya. Mas may pressure ka ba pag nagpe-perform? O mas may pressure ngayon na you're building a... Pag nagpe-perform, iba yung kabak ko. Ibang-iba. Pero ngayon, sobrang full of excitement lang. And I'm just happy na we have this facility na pwedeng matulungan yung ibang passionate people. Kasi we didn't have this before. So, we're happy to share it to others. Okay. You always talk about that, sharing others, what you have already received. You want to talk more about that? Sharing others what I've already received. Masaya lang. Kasi ngayon nga, katulad sabi ko, na-enjoy ko talaga yung pag-work behind Kasi, alam mo yun, para akong yung na-envision ko para akong tumitingin sa langit na madilim tapos nakikita ko ng stars. Pero yung stars na yun, kumbaga parang ako yung tumulong para buuin yung mga stars na yun. Parang sobrang na-enjoy ko siya. Nakatitig lang ako sa langit. Parang ganun yung imagination. Kasi natututo rin ako. Usually kasi pag kapag nasa stage ka, it's full of pressure. Ganyan. Uy, sana hindi ma-discourage yung mga mapaparating na talent. Pero, It's part of the... It's part. Ganun talaga. No, but it's Kailangan rewarding. talaga. And di ba, different level of satisfaction. Part, may pressure talaga lagi, di ba? Di ba? Part of the fun. Parang alam mo yung feeling na kapag kumakanta ka sa banyo, feeling mo ikaw yung pinakamagaling.
Ganun yung, Ba't di ko na-feel yun? Joke lang. ganun yung feeling ko kapag, Ako naman, muna pag naman ako working, kalaman. pag working ako behind. Kasi I'm able to use all my knowledge and skills for others, kumbaga. Unlike pag nasa stage ako, sobrang pressure, sobrang kaba, pero I'm not saying na hindi naman siya maganda. Parang, it's something talaga na may experience mo and na kailangan mo experience for your own growth. And yun naman, so ang masabi ko lang, Good luck. good luck talaga sa kanila. Kasi marami talang may experience. Pero I'm happy to impart all my knowledge to them. And all ears talaga, all ears. Okay. Kasi yun sabi ko baby sila eh. Lahat ng hindi ko na-experience, kailangan yung ma-experience. Lahat ng hindi Lahat ko ng pangit na nadaanan, pangit na daanan, hindi iwasan na natin to. iwasan natin yan. Pero pwedeng padaanin pa rin natin sila for challenges. Pero ayun, dapat gusto ko makamit nila yung ma-reach nila yung pinaka highest, yung peak ng Tugatog. skills nila, yung tugatog ng skills nila using all these resources that we have. Dapat Okay. One last question. You guys talk about breaking the norm. That's your tagline, right? So how does this apply to your girl group? Okay. Yeah, actually, it's a very... Gawa-gawa lang talaga. Kailangan na pala ng tagline. Kailangan very- daw kasi ng tagline eh. Yung iba may tagline eh. Ngayon natatanong tuloy yun. That's the very core of Onesie talaga. When we started, ano ba yung gusto nating gawin? Ano ba yung ultimate goal natin? It's really to break norms, no? The practices, we want to offer something new to the public. If something is doing well or doing good, ano pa yung mas mabibigay pa natin? If something is not doing well naman, ano yung kailangan baguhin, no? So for this new girl group naman, I think same formula, but there's a quite tweak, no, when it comes to pagiging self-sustaining nung group, no? Kasi for you to break norms, no, to challenge the current practices, no, the standards, for you to have that enough experience and enough knowledge Yes. in the industry. So, ititrain namin sila doon, no? You create your own music, you analyze, you learn about the whole business of this industry. Kasi it's you we'll listen to you You're the artist, we'll listen to you, o paano natin gagawin kakaiba to. No, it's again, yung parang pang 100 na natin sinasabi to today, the collaboration kasi between us and also the artist and even co-artists talaga, it's very important to break norms. Kasi you don't want to just repeat lahat ng mga naging proseso o ginawa na natin to before, ano naman yung bagong gagawin natin ngayon. So it's always challenging the minds of the artists. Yes. And we really want to champion that characteristic para dito sa new girl group. Moonlight was very collaborative, right? Yeah. So, parang Very fresh din, di ba? Even the choreo is very... Ready. It's a new thing, di ba? Kumbaga, parang sabi nga nila, bakit ibang-iba to sa ginagawa ni SB? Kasi that's weird. Parang we always try to challenge ourselves. To reinvent. More than challenging the world, firstly, parang gusto namin lagi mag-improve. Always being the better version of ourselves. Kumbaga, ito, try natin to kasi hindi pa natin to nagawa eh. It's a new path na pwede nating tahakin, parang ganun. Pero kasi yung breaking norms, sobrang big word di ba? Yeah. Pero I don't... It's a vision naman. Oh, it's a vision. It's for me rin kasi parang hindi siya to be taken literally kasi yung industry naman ever-changing eh. Pero parang paano mo naman i-break yung norm na papalit-palit talaga, di ba? Parang wala naman talagang normal sa industry. Parang every step of the way, nagpapalit agad yung trend, nagbabago. So, parang for me, breaking norm is being on top of the game every single moment. Yeah. Kumbaga, yun nga sabi nila, paano ka naman makapag-break ng norm kung hindi ka prepared. So, dapat well-equipped ka for you to be able to break it. Kumbaga, You know the basics. yeah, you know the basics, di ba? Parang alam mo kung paano i-navigate yung sarili mo dun sa field. Kaya in that way, you'll be able to break the norm. Dapat lagi kang ready. So, yun yung mga bagay na talagang maitutulong namin pagdating sa mga new artists na paparating. Yeah, under that concept of breaking the norm kasi comes yung mga basic, hindi naman basic, no, yung mga values na we want
our new artists to begin with, no? Especially in innovation, creativity. So yeah, that's very important kasi again, innovation, syempre you have to reinvent yourself every single day, no? Ano ba yung kailangan kong i-improve sa akin every day? Ano ba yung bago na gusto kong ipakita sa public, no? So that's one way of breaking the norm. Yeah. And we hope to see that kind of creative spirit in your new girl group. Dapat Yes. lang kapag... Hindi violent pala, may violent. Hindi po, hindi. Okay, guys, unfortunately, that's all the time we have for today. Thank you for joining us, and thank you, Pablo and Yanni, for having us at your wonderful office. Salamat. Guys, if you want to continue the conversation, download the Rappler Communities app and join us on the Pop Culture channel. I'm Jello Gonzalez. See you another time.